napagbalingan lang po ako ng galit. Yun siguro ang kasalanan ko, sir. Yun ang isa kong... Hindi siguro, sir. Yun talaga ang kasalanan mo. Ilang araw nakalipas, sinapak mo parang wala lang eh. Dahil sinasabi niya na wala siyang kasalanan, sinapak mo. Sa pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Bakit naman umabot sa punto ng bugbugan dito? Pakibahagi nga sa akin kung ano bang naging dahilan. Ganito po yan, sir. Kami po, inutusan po ng amo namin na ibalik po ang bus na inarkilan ni Mendoza kay Boss Froilan. Ngayon po, pagdating po ng garahe, binabalin po sa akin ni Boss Froilan yung kasalanan na ako daw po yung short boundary. Wala naman po akong alam na short boundary po ako. Si Froilan, ito yung umano yung nambugbog sa'yo. Opo, sir, Kai. Okay. Ngayon, inutusan lang kayo ng boss ninyo na itong si Mendoza na ihatid lang ang bus pabalik doon kay Froilan. Kaya kinainit ng ulo niyan ay dahil daw umano, short daw ang boundary mo. Opo. So yun seriously yung sabi ko. Kaya ano naging diskusyon ninyo? Paano naabot sa puntong bugbugan? Hindi ko po alam sa kanya kung bakit niya po ako sinaktan ng ganun po, sir. Kwento mo sa akin, sir, yung mismong usapan ninyo. Kasi syempre, hindi ko tatanungin kung anong rason ba't kanya sinapak, di ba? Yung tinatanong ko is, yung rason or yung mismong pangyayari bago umabot doon sa bugbugan. Ganito po yan, sir, eh. Pag baba ko po ng bus at inutusan po ako ng driver ko, babae ko na po yung si Boss Froilan. Ngayon, galit na po si Boss Froilan. Hindi ko po alam kung bakit. Siguro po, ang isip niya kung bakit binalik po. Tapos nabaling na lang po sa akin. Bago umabot doon, ano mga sinasabi niya sa'yo? Yung short boundary daw po ako, sir. Pero hindi po yung short talaga, boss. Hindi, okay lang, sir. Sabihin na natin na yun ang kanya mga sinasabi. Kasi po kami ng bus po. Tapos, may sira Kaya yung po, bus. hindi po mapubuo talaga ang boundary. Hindi, okay, sir. Hindi mo kasi kailangan, sir, sa akin magdepensa. No? Pag-usapan lang natin kung ano mga sinasabi niya sa'yo, huwag mo isingit yung depensa mo. Okay? Gusto ko kasi malaman at maintindihan anong mga sinabi niya sa'yo. So, una, sinasabi, short ang boundary. Tapos yung isa is, ano yung isang problema? May sira yung bus. Opo. Okay, so may sira daw umano yung bus. Anong naging reaksyon nitong ni Froilan? Sintok na po ako. Dinerecho suntok na. So pagkatapos ng insidente, anong ginawa sa'yo ni Froilan? Nangiiba ng paumanhin? Anong ginawa sa'yo? Wala po. Wala nangyari. Parang as if wala lang. Wala po. Binugbog ka lang, pinagbugtungan ka lang, pagkatapos wala na. Parang ginawa Wala ng po. punching bag. Opo. Gusto ko po sana na masagot ninyo itong mga akusasyon laban sa inyo na kung saan binugbog nyo daw itong tauhan ninyo or itong nanghiram daw ng bus ninyo, parang pinag-utusan lang na ito si Arnel Salazar. Ano pong masasagot natin dyan? Katunayan po, sir, June 21, dinala yung isang bus na ang naglabas po dyan si Mr. Mendoza. Ito yung nagrenta sa'yo. Opo. Yung dinala ni Arnel Salazar at saka ni Ryan Villanueva. Nung dumating yung bus, na pansin ko na may sira na yata yung bus. Pagkatapos pinuntahan ako ni Arnel. Sabi niya sa akin, pinadala daw ni Mendoza. So, totoo ba, sir, na dahil umano dito sa short sa boundary, tsaka dito sa may sira yung bus? Sir, ganito. Yung pagkakataon ko po yun, sir, na makita si Arnel. Kasi yung nagdaan, mga isang buwan na ang nakaraan, sir, may nangyari kasi. May nangyari kasi. Kinuha nila yung bus, pagkatapos nag-declare sila na maririker. Dahil doon sa issue ng umano'y short ng boundary na kung ano man yung issue from the month before, and then itong current na pagdating niya may mga sira yung bus. Tama po ba? Opo, sir. Yung kulang yung diesel at saka boundary, sir. Wala yung boundary. Okay, so yun ang dalawang issue. Opo. Okay, ngayon, nag-usap na kayo ni Arnel nung nadala yung bus nung time nung last month, nung June 21. Ano naging usapan ninyo at bakit umabot sa punto na nagkaroon kayo ng bugbugan? Umalis siya, sir, eh. Wala daw siyang kasalanan.
umalis na siya. Hindi na ako masagot kung bakit. Yun po sir, hindi ko naman tinatanggi po na napagbuhatan ko ng kamay. Okay. Paano mo napagbuhatan at bakit mo napagbuhatan unang-una? Bakit ka umabot sa punto na parang nasapak mo siya o nabugbog mo siya? Opo sir. Ganito kasi sir, nung pupunta na kami sana ni Ryan kasi namatay yung bus na dinala nila. Pupunta na sana kami doon sa harap para para i-start yung i-start yung sasakyan. Umano sir kung baga sinalubong ako. Marami bang sinabi si Arnel sa iyo kaya parang uminit yung ulo mo kaya binalikan mo siya? Yun nga po sir, sabi niya na wala siyang kasalanan. Yung pininto ko po sa inyo, paano siyang walang kasalanan? Siya ang konduktor. So dahil sinasabi niya na wala siyang kasalanan, sinapak mo. Papunta na ako dun sa harap ng bus na sinauli nila para i-start sana, sumalubong siya. Yun na po, nung sumalubong siya, talaga nasapak ko na. Yun nga sir, sumalubong siya nung pupunta ako doon sa So pag salubong niya, sinapak mo kaagad. Opo sir. Okay sir, matanong ko, nanghihingi ka ba naman ng tawad dito kay Arnel? Ngayon sir, opo. Kailan? Bago pa ba kami tumawag o nung time na tumawag na kami? Ngayon lang sir, ngayong araw lang po. O bakit ngayong araw lang, sa tagal-tagal ng panahon, haba-haba ng panahon, ngayon mo lang napili na mag-sorry? Iniintay ko din naman sir kasi nagbarangay daw. Hindi sir, yung barangay matagal-tagal na yung panahon. Yung barangay, yung mismong June 21 mismo sir, pagkatapos mo siya masapak, bakit hindi ka nanghihingi ng tawad? Yun siguro ang kasalanan ko sir, yun ang isa kong Hindi siguro sir, yun talaga ang kasalanan mo. Kasi nung time na yun na sinapak mo siya, dapat pagkatapos, inasikaso mo na siya, nanghihingi ka kagad ng tawad para tapos na. Pero ang nangyari, iba yun nangyari. Ilang araw nakalipas, sinapak mo, parang wala lang eh. So siguro, tatanungin ko muna si Arnel kung bukas pa ba ang isipan niya na para patawarin ka. Arnel, nandiyan ka ba? Opo, sir. Arnel, narinig mo naman yung sinagot nito ni Marquez. Anong masasagot mo pinapatawad mo na ba siya? Tao lang naman po tayo, sir So ang sinasabi mo ay willing ka naman magpatawad. Opo, sir. Kaso dapat maging awareness naman sa mga tanggapin niya na talagang kasalanan niya kasi hindi naman po tayo bato para hindi masaktan yung damdamin. Tama. Okay. So siguro Arnel, ako naman nagpapasalamat sa pagiging mapatawarin mo, no? Ang bihira lang kami makakita ng mga tao na lumalapit sa amin na willing naman magpatawad. So siguro ganito, mas maganda Arnel, magkaroon kayo ng kasunduan sa barangay. Coordinate namin after ng program para magkaroon ng maayos na usapan para dito sa inyong dalawa. But regarding dun sa mga issues ko, ano man ang pinagawayan nyo, I think maganda din na mapag-usapan nyo na maayos doon na din sa barangay. Froilan, nandiyan ka pa? Unang-una, wag mo na sir uulitin yan. Kasi hindi magandang bagay na dahil lang mainit ang ulo mo sa isang bagay na pinagdidiskusyonan nyo, pinag-aawayan ninyo, ay pagbubuhatan mo na ng kamay. Hindi maganda yung tignan, sir. Na parang ginagawa mong punching bag yung mga tauhan. Okay, sir? Maraming salamat. Wag mo na ulitin, sir, kasi talagang kung mangyari pa yan ulit, kami na mismo ang bitag ang tatayo talaga dito kay Arnel kung maulit mo pa sa kanya. Opo, sir. Maraming salamat po. Opo. Hindi lahat ng mga bagay dito na kung saan kailangan kagad sampahan ng kaso kung ano man. Pero dito sa ating programa, gusto lang naman natin din magkasundo. But if, let's say, talagang malala ang sitwasyon, talagang i-recommenda namin na magsampa ng kaso. But nakita natin ang bukas na isipan ni Arnel at gusto niya talaga magpatawad. Kaya yan ang kinalabasan ng ating sumbong. Pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayan.